Pero dahil ba walang utos sa Office of the Vice President? Dahil ba inutos ng Office of the Vice President na, uy, kakampi natin yan si Chis Escudero, huwag niyo yang babatikusin ha. Huwag niyong babatikusin yan, kakampi natin yan. Nagtatanong lang tayo ngayon, no? Kasi nagtataka tayo guys, kasi G na G ang mga DDS. G na G sila sa GAA. G na G sila sa budget na to. At grabe yung batikos nila noon kay Speaker Martin Romualdez. Mali. Kumbaga, you're barking on the wrong tree. Yung aso tahol ng tahol sa isang puno na mali naman pala dapat itong puno na ito na isa, yun dapat ang kinakahulan niya. Ganun po ang nangyari. So yung mga DDS kahul sila noon kay Speaker Martin. Pero ngayong lumabas ng katotohanan na ang may salarin pala ng mga insertions na ito ay si Chis Escudero, tahimik sila ngayon. Tahimik. Ibig ba sabihin, dahil ba may instructions ba ang Office of the Vice President na huwag niyong kakantiin si Chis Escudero dahil kapanalig natin yan. Dahil pinagtanggol tayo niyan mula sa impeachment? Nagtatanong lang tayo, mga kaibigan. Nagtatanong lang tayo. Hindi tayo nagbibintang. Kasi meron pong nadulas po si Maharlika na wala, yung sinasabi daw na wala naman daw instructions from the Office of the Vice President. So isa lang po ibig sabihin noon, mga kaibigan, just read between the lines. Na kaya pala sila naninira, kaya pala sila ay gumagawa ng kung ano-ano kapag meron palang instructions from the Office of the Vice President. So ngayon, natahimik ang mga DDS influencer sa issue na ito na kinasasangkutan ni Chis Escudero. Yan ba ay dahil merong instructions from the Office of the Vice President na huwag niyong kakantiin, huwag niyong iko-content yan si Chis, hayaan niyo lang. Huwag niyong babatikusin. Meron bang instructions na ganyan ang Office of the Vice President? Kaya ngayon, ang mga DDS na dati ay G na G sa GAA o sa budget, ngayon ay tila, hindi nila binabatikos si Chis Escudero. Nagtatanong lang tayo Hindi tayo dito nag-aakusa. Nagtatanong tayo dito. Diba? Kasi magtataka ka G na G sila dati sa budget. Pagkatapos ngayon, wala na. Biglang tameme sila. Magtataka ka, diba? So, ano pa? Tingnan lang natin to. Okay. Ito. Mga kaibigan, ito Ito. Guys, ito pa. Alam niyo ba, mga kaibigan, ito po, 2025 budget. Nandito po tayo sa 2025 budget, no? Okay. Sandali, papakita ko sa inyo saglit Okay. Pakita ko lang sa inyo saglit. 2025 budget. Ito po. 2025 budget yan. So, i-discuss ko na lang sa inyo. I-discuss ko sa inyo. Okay. Alam niyo ba, mga kaibigan, ito, i-discuss ko sa inyo. Ito palang opisina ni BP Sara Duterte. Ang nagtanggal pala
ang nag-cut pala, mga kaibigan, ngayon ko lang nakita eh. Yung nag-cut pala, mga kaibigan, ng budget ni VP Sara Duterte ay hindi pala ang Congress. Take note hindi pala ang Kongreso ang nag-cut ng budget ni VP Sara Duterte. So, ito mga kaibigan, okay. Sino ang nag-cut? Okay. Tingnan nyo guys. Okay. Yan. So, tingnan natin So, sa OBP po, mga kaibigan, yung propose po ng Malacanang to ng Office of the President, no, ng Malacanang. NEP po ito NEP. Ang na-propose po ng Malacanang para sa budget ng Office of the Vice President ay 2 billion, tingnan nyo 2 billion, 26 million and 357. So, meaning to say, 2 billion. 2 billion na lang para wala na masyadong maraming no? So, 2 billion po ang na-propose, no, ng Malacanang para sa budget ng OBP. Tignan nyo Tapos, mga kaibigan, pagdating na po dito, no, sa meron pong ang laki ng bawas. Binawasan po ng 63.82%. Ganon kalaki ang binawas. So tingnan nyo si PBBM, mga kaibigan, binigyan niya ng 2 billion plus ang Office of the Vice President. Pero pagdating na po, no, mga kaibigan, dito sa BICAM ay binawasan po ng 63.82%. Diyan po nangyari ang pagbabawas. Di ba? Kaya kung titingnan natin, yung iba nagagalit pa na kay PBBM kasi nabawasan daw budget ni Sara. Hello, ang laki pala ng propose ng Malacanang para sa budget ni Sara. 2 billion plus pala. So, ibig sabihin, kahit na si VP Sara Duterte ay binabalahura niya si PBBM, ay hindi siya binawasan ng ganun-ganun, no? 2 billion plus, mga kaibigan, ang binibigay sa kanya na budget ng Malacanang, Pero, syempre, dumadaan pa yan sa mga, sa mga BICAM. At ito nga po, ang laki po ng binawas pagdating po sa BICAM. 63.82% ang binawas. Diba? Tapos, yung DA, ang laki din ang nabawas sa DA, mga kaibigan, Okay? So, mga kaibigan, kung titingnan natin dito, ang dami po, no? Mga binawasan. Ito, DepEd, mga kaibigan, ang laki ng binawas din. Yan. Puro numbers to, mga kaibigan, Yan. Pati DSWD. So, hindi ko nababasahin sumasakit ang ulo ko sa numbers, no? So, mga kaibigan, pakita ko na lang sa inyo, Pakita ko sa inyo para makita nyo yung mga red. Ito. Mga red. Yan, Ayan po yung mga red na yan, mga kaibigan. Yan yung mga binawas-bawas, no? Ang dami, mga
mga kaibigan, mga binawas, no? Yan, oh. Yan po guys, no? Daming mga binawas, yung iba naman tinanggalan talaga ng budget, yan. So yan po. Pero isa lang po ang ano dito. Ngayon, ang Pangulo natin ay hindi na papayag. Sinabi po niya, nag-warning na siya, pag ibinigay sa kanya, yung gaan na yan, na makita niya na merong mga in-insert at merong mga tinanggal na hindi naman naka-align doon sa NEP, ay hindi po niya yan pipirmahan. No? So yan po ang binitiwang salita ng ating Pangulo. Dahil galit na po ang Pangulo natin. Lalo na nakita niya na napakaraming mga insertions patungkol sa mga flood control. Pero nang umulan ay bumaha ng bonggang-bongga. So ibig sabihin, saan napupunta ang pera na nilalagay sa mga flood control projects. Diba? Yan yun, mga kaibigan, no? Yan. So, yan po guys, no? Hanggang dyan na lang po muna tayo. At 1:10 na pala. Maraming pong salamat sa panunood, no? Thank you po. Dali, mag-ano muna tayo, shout out muna tayo sa mga nanood, no? Shout out natin yung mga nanood, pati mga DDS na mga bugok, no? Pati ito lahat po shout out natin, shout out natin lahat to guys, pati yung mga DDS na mga bugok, no? Okay. Salamat po kay DDS na bugok na si Manuel Delatado. Salamat. Salamat din po kay The Wild Anon. Thank you din kay Chosen One, no? Salamat din po kay Jose Jombog Roque na isa ring DDS na bugok. Salamat din po sa panunood kay Riz na isa ding DDS na bugok. Maraming salamat kay Nazki. Yan. Maraming salamat din kay Hector Hisula na isang DDS din na bugok. Bugok at saka kay Chosen One na isa ring bugok na DDS. Tama na nga, hindi ko na nga sabihin na bugok. Okay, marami po salamat kay Consuelo Santa Cruz, Jopao Gazul, Ramel Pahelanco, thank you po kay Jerome Flores, Cats Daily, Joel Puebla, Riz, Jerome Flores, Maya, Jupao Gazul, Minhani 16, Loegi Esaga, thank you kay Cats Daily, thank you kay Orlando Reyes, at salamat din kay Pet Abueg, thank you din po kay Melvin Villegas, Emmanuel Tacoloy, Edwin Maribay, Consuelo Santa Cruz, Chosen, Melvin Villegas, salamat po kay Riz, thank you din po kay Asuncion Hubila, thank you din po kay Leonardo Badayos, Doc J, thank you din kay Queenie Revelo, Regino F. Braga Jr., thank you din kay Jenny Mahilom, Cesar Balmaceda, Emily Pernia, Jupao Gazul, thank you po, Maya, Melvin Villegas, Ate Jo, Emmanuel Tacoloy, Enokis Vlog, salamat kay Rosa Miranda, thank you din kay Berting, thank you din kay Emily Pernia, Nolyoga, at salamat kay Mike, thank you din kay Emmanuel Tacoloy, Jonaldo Reyes, Berting,
Regino F. Braga Jr., Edwin Mabibay. Salamat din po kay Ludi Yusores Chosen. Thank you din kay Emmanuel Takuloy. Wani Ubagan, Ate Jo. Cesar Balmaceda. Ray Jalipa. Thank you din po kay Francis Kyrie Galbines. Ludi Yusores. Luming Erquisa. Salamat po kay Anthony Lauron. John Naldo Reyes. Berting, Chosen One. Thank you po kay Queenie Revelo. Richard Sakang. Ano yan? Sagang? Sagang. Francis Kyrie Galbines. Salamat din po kay Corazon Gobalane. Salamat din po kay Jocelyn Dapar. Berting, Queenie Revelo. Salamat din po kay Rachel Pamplona. Salamat din po kay Richard Sagang. Salamat din po kay Jocelyn Dapar. Maya at Anthony Lauron. Leonida Ornopia. Salamat din po kay Juani Ubagan. Thank you din po kay Mike, Jo Marie Doremdes. Buhay Kapatiran, Riz, Ludi Yusores. Salamat din po kay Char Mendoza. Thank you din po kay Berting. Dalawa. Salamat kay Juani Ubagan. Thank you din po kay Anthony Lauron. Pablito Silungan. Salamat po. Dalawa. Jonaldo Reyes. Thank you kay Chosen One. Pablito Silungan. Salamat po sa panonood. Ludi Yusores, Maya, Elmer Canoy. Salamat po sa panonood. Anthony Lauron, Berting, dalawa. Lizel Macalisang, Ludi Yusores, Juani Ubagan. Salamat po, no? Luming Ergisa. Salamat po sa panonood, no? Salamat din po kay sino pa ba to? Rodcott. Edwin Delio. Salamat din po kay Maricel Reyes. Thank you din po kay Ocho. Oy, Ocho. Kamusta? Magandang hapon, Miss Admin Rich, sa lahat. Kamusta, Ocho? No? Minsan na lang kita makita. At Riz at kay Eddie Wow. At kay Joey Bayola, Queenie Ravelo. At kay Antonio Iwayan. At saka kay Mary Jane Reyes. Noy Isturis, Rosalinda Bornea. Salamat din kay Mary Jane Reyes, Tobias Sapul, Irish Dawn. Thank you din kay Noy Isturis. Pablito Silungan. Salamat kay Joycer Magno. At kay Baking Exploration and Food, etc. Richard Navarro. Edward Lavega. Salamat din po kay Jim Lopez. Noy Isturis. Queenie Revelo. Salamat po kay Joel Serdoncillo. Kay Chabelita Magno, no? Salamat po, Nolasco Jr. Morales. Ay mga guys, wag muna kayo umalis Magano tayo, question and answer tayo, no? Mag-question kayo, tapos sasagutin natin. Queenie Revelo. Salamat din kay Baking Exploration and Food, etc. Lee Mar Prescones, Rosalinda Bornea, Mila Medina, and Marvin Davdivo. Yan. So, sabi po ni Marvin Dadivo, si Cheese pwede maging chief kasi magaling magluto. Impeachment sample. Ay, oo nga po, no? Yan nga po ang sinasabi, no? Na, una muna, mga kaibigan, ginawa po ni Cheese, pinasa ng Congress, no? February 5, pinasa nila yung verified impeachment. Tapos, wala, hindi pinansin, no? Hindi pinansin. Kasi nag-adjourn sila. So, wala, hindi pinansin ni Cheese. Na kung titingnan natin, ano po sabi sa Constitution? Forthwith.
pag natanggap ng Senado, agad-agad, may session man o wala, dapat forthwith ay mag-convene na agad sila as impeachment court, no? So, hindi po sila nag-convene. So, ginawa po, inantay, June 2? June 2. June 2 daw. So, nung malapit ng June 2, ay ano lang daw, June 11. Tapos, nung malapit na yun, malapit ng June 11, ay July 27 daw, after SONA. Tapos, nung malapit na yung July 27, ayun, di ba, mga kaibigan, extend naman daw. Yun naman pala mga kaibigan, kaya naman pala nila, kaya naman pala dinidelay-delay dahil hinihintay ang Supreme Court. Kaya nga, ang mga tao mismo mga kaibigan, nakakapag-isip na, sa buwatan, aantayin yung Korte Suprema, nang sa ganun, yun ang gagawin nilang panangga. Sasabihin, sabi ng Korte Suprema, unconstitutional daw dismiss na natin. Halatang halata, di ba? Halatang halata. Ang pagluluto ni Cheese Whiz nitong impeachment ni VP Duterte. Halatang halata ang pagluluto ni Cheese Whiz sa impeachment na ito. Grabe mga kaibigan, no? Grabe. Sobra talaga, no? Okay. Pero eto nga mga kaibigan, no? Naghain po ang House of the Representative ng motion for reconsideration. At ito po ang nakikita ng mga legal minds at ng mga drafters ng Constitution. Ang sinasabi po nila ay merong laban, no? May laban po ito. Dahil ang sinasabi po ni Speaker ay may katotohanan. Kasi mga kaibigan, ito pala Korte Suprema ay nagbase sa kanilang desisyon ayon lang sa binalita ng ABS-CBN. Take note ha, yung sinasabi pala ng Korte Suprema mga kaibigan, nagbase lang pala sila sa balita ng ABS-CBN. Samantalang, itong House of the Representative, inilalatag ngayon ng Kongreso yung katotohanan na meron po silang mga data, meron po silang record. Kaya ito po ang katotohanan. Kaya nga mga kaibigan, marami pong nagsasabi na mukhang kapag nakita talaga ito ng Supreme Court, wala silang way or wala silang reason para hindi nila reverse ang kanilang desisyon. Isa lang ang maging dahilan na hindi nila maire-reverse ang desisyon kung merong involved na pera. Yan lang ang magiging dahilan, guys. Kung may involved na pera, na malaking pera, lalo na kung natanggap na nila at nagastos na. Yan lang ang malaking dahilan kung bakit hindi nila maire-reverse ang kanilang desisyon. Kasi kung titingnan natin, lahat ng facts na nilatag ng Kongreso ay tama. Lahat ng facts patungkol sa 1-year rule ban na sinasabi, tama po ang Kongreso. At kitang-kita natin na nagkamali po dito ang Supreme Court. So, anong magiging dahilan ng Korte Suprema para hindi nila baguhin? 'Di ba? Yung kanilang hatol. So, isa lang, hindi nila babaguhin kung may involved na pera. Yan po ang naiisip ng taong bayan. At hindi po mapipigilan ang taong bayan sa pag-iisip dahil yan po ang nakikita. Diba? Yan po mga kaibigan.
Isa pa, no? Ah, ito. Ito. Ah, motion for reconsideration, no? So, yan po mga kaibigan, no, kahapon po ito formal nang naghain ng Kamara ng motion for reconsideration sa Korte Suprema sa pamagitan ng Office of the Solicitor General upang hilingin na baguhin ang kanilang pasya ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, iginiit naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi ito pagsuway ngunit tawag lamang ng tungkulin upang manatili ang tungkulin upang mapanatili ang katungkulan ng Kamara sa mamamayan hinggil sa proseso ng pagpapanagot sa opisyal. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional, saad ni Romualdez. No? So, tama po dyan si Speaker Martin Romualdez. Yan po ang kanyang pinapangalagaan. Kaya, ito po ang nagsampa po, no, ng motion for reconsideration, no? So yan po, naghain ang Kamara, no, sa panguna ng Office of the Solicitor General ng motion for reconsideration para hilingin sa Korte Suprema na i-reverse ang kanilang ruling sa impeachment ni VP Sara Duterte. Statement on the motion for reconsideration filed by the House of Representatives regarding the Supreme Court ruling GR number 2788353 on the impeachment complaint against the Vice President. With utmost respect for the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people whom we are sworn to represent, the House of Representatives today filed a motion for reconsideration before the Supreme Court of the Philippines. This is not an act of defiance or disrespect. It's an exercise in constitutional stewardship. An affirmation that every branch must act with fidelity to the charter that gives us all our power. Tama, di ba? Dapat lahat ng branch ng government, yung lalo na co-equal branch yan, legislative at saka judiciary, co-equal branch yan. So, hindi pwedeng saklawan ng judiciary ang legislative dahil ang trabaho ng legislative ay hindi dapat ginagawa ng judiciary. Vice versa, di ba? Kaya dapat lumagay sa lugar ang Korte Suprema. Huwag nilang sasaklawan ang trabaho ng Legislative Department. Yan ay para lang sa Congress, di ba? We are not to provoke a clash of institutions, but to prevent the erosion of the people's right to accountability. Correct. So, ang hinahanap lang dito ni Speaker ay accountability, no? Itong Kongreso. Gusto lang ng Kongreso ay ma-maintain, no? Na hindi mawala yung accountability sa bawat politiko, lalo na merong ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. What is stake is a far greater than mere procedure or timing. What is at stake goes far beyond the 20th Congress. What is at stake is whether the people retain their power to hold the most powerful officials in government accountable through the very branch that speaks in their name. Yan. So, mga kaibigan, no? Yan po Hindi po yung procedure, no?
Hindi po yung kung ano man yung power no ng kung ano-anong mga branch ng government na yan mga kaibigan, kundi ang mahalaga po dito ay ma-held natin accountable ang lahat po ng mga government officials na pagbibintangan or ng merong mga aligasyon ng katiwalian. Dahil kung itong power na ito ay mawawala sa Kongreso, ano na lang ang mangyayari sa bayan natin? Magkakaroon po tayo ng chaos at pagdating ng araw, sa mga susunod na mga tao, kapag meron tayong gustong ipa-impeach, ay mahihirapan na tayo. At baka mawala na ang power na yan sa House of the Representative. Kaya ang ginagawa po ng ating speaker ay pinapangalagaan po niya, no? Yung ating institusyon, ang House of the Representative na House of the People, no? Yun lang po yun. So the voice of the people, the power to impeach the House of Representative is not merely a deliberative body. It is the voice of the people. It is where the people's outrage is weighed, whether their concerns become questions on law, and where accountability begins. When serious charges are raised against those who hold the highest offices, it is the House, not the courts, that is called upon to ask the first questions. Is this official still worth of the public trust? Mga kaibigan, nasa Kongreso po ang power, nasa Kongreso po